ba? Mahirap makasama mo yung hindi tama ang puso sa'yo. Ang simpleng ibig sabihin, mga kapatid, ang masarap makasama yung kasundo mo at kaisa mo. Can two walk together except they be agreed? Kaya kung Kristiyano ka, ang tamang kasama mo, Kristiyano din. Di ba? O gusto nyo, ang ipuntos natin dun choose, di ba, to be right. Right pals. Alam nyo yung, di ba, yung P-A-L-S? Kaibigan din yan friends. Di ba? Diyan ho galing yung pen pal, mga ganyan-ganyan, ano? Pumili ka ng tamang kaibigan. Ang problema, mga kapatid, sinabi na ng Biblia yan Hindi ka magiging totoong masaya kapag ka ang kaibigan mo, hindi mo ka pananampalataya. O, ibig sabihin nun, pastor, wag na natin sila. No, hanggat maaari, okay lang makipagkaibigan kahit kanino. Pero yung sinasabi ko po sa inyong friendship, na pwede natin panghawakan, ito po ay ang friendship dapat ng may magkakaisang espiritu. Amen? Yun ang sabi ng Biblia Hindi naman pwede magkamali yung Biblia Na ang masaya, mapalad ang tao. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So ang sabi ng Biblia, ang dapat na i-enjoy mo kasama. Di ba? Yung pong mga kapananampalataya, kaisa mo ng espiritu, yung nagkakaintindihan kayo tungkol sa Diyos, paano ka hindi mahihirapang mabuhay na talagang tuwid ang buhay mo? Pilit mong inihahalo yung sarili mo doon sa pagtatawanan ka sa gagawin mo para sa Diyos. Pilit kang humahalo doon sa pagkakain, magpe-pray kayo. Di nape-pressure ka ngayon, hindi ka na rin nagpe-pray, baka tuksuhin ka nila Ang masakit nun, nung hindi ka nag-pray, biglang siya ang nag-pray. Gumanyan doon sa harap mo. Di nakakahiya ka pa. Di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin? Of course, may mga unavoidable circumstances. But my simple point is this. Ang unang-unang dapat i-secure natin, tiyakin natin na yung mga kasama natin, hindi ka hihilahin sa kasamaan. Hindi ka hihilahin sa kamunduhan. Di ba? Ang masakit sa'yo, sabi mo, Kristiyano ka, pero ang tingin mo sa mga Kristiyanong niyayaya ka sa soul winning, KJ? Niyayaya ka sa mga activity sa church? Puro na lang kasi church ang gusto nyo Normal tayo. Humalo naman tayo doon sa iba. Ayun. Normal ka, humalo ka sa iba. Ano nangyari ngayon? Abnormal ka na ngayon. Yun ang sabi ng Bible, huwag makipamatok ng kabilan sa hindi mananampalataya. Hindi ibig sabihin nito, pag unbeliever yung mga kasambahay mo, lalayasan mo sila. Nay, unbeliever ka Hanggat di ka naliligtas, hindi ako titira sa bahay natin. Grabe ang conviction ko Huwag mo nang asahang maliligtas pa nanay mo kung ganun ka. Hindi yun ang pinopoint out natin. Pumasok ka sa school, ay puro unbeliever kayo, sa labas ako ng kwarto, kayo magsama-sama dyan. Di ba? Hindi ganun ang point. Ang point, huwag kang makisama. Amen? Huwag kang makiayon doon sa mga alam mo na siguradong sasalungat sa pananaw mo bilang isang Kristiyano at sa gawain ng isang tunay na Kristiyano. Di ba? Yun po yung sabi ng Bible Romans chapter 12, verse number 1. We beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is ano sabi niya? And be not conformed to this world. Diba? Nung pinag-aralan ko po yung Romans 12, akala nyo ba ang sinasabi lang dyan yung worldliness? Yung bang mga makamundong practices? Hindi. Isa rin po sa sinasabi dyan, yung idea po nung kung paano ka mamumuhay. Ito po, ang typical na takbo ng mundo, pagka may kaaway, ang gusto gantihan. Okay? Kapag ka po may mga pinagpala, yung may mga nananagana, inggitan. Dapat wag tayong makiayon sa takbo ng kanilang pag-iisip. Ang sabi dyan sa Romans 12, matuto kang makigalak sa may mga kagalakan. Okay? Wag kayong gumanti ng masama sa masama. Yun po yung pinaka-concept ng Romans chapter 12, and be not conformed to this world. Yung mga takbo at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa mundo. Ang tao sa mundo, sinabi ko na sa inyo, pagka nagawan ka ng masama, gantihan po yan. At pag gumanti, mas malala. Ang sabi ng Bible, be not conformed. Kaso nga, kung sila nga ang kasama mo lagi. Di ba? Hindi ba ang sabi po nila yung birds of the same feathers are the same birds? Tama po ba yan?
Pareho pakpak, di pareho yun. Di ba? Kung Kristiyano ka, dapat manotice na iba ka sa hindi Kristiyano. Pero kung ang kasama mo mga hindi Kristiyano, abay balahibong-balahibo kayo. Parehong-pareho. Ay, ang galing nitong brother natin Nung nahalo, hindi mo naman notice kung nasaan siya. Ang galing, ang husay. Kinainggitan pa, no? So mga kapatid, be right sa mga pals and partners natin. Sa mga kaibigan natin at mga nakakasama natin. Okay? Your purpose. Kailangan tiyakin po natin na tayo po'y tama sa ating pong purpose. Tayo po'y tinawag ng Diyos. Kadalasan kasi, lagi natin sinasabing Romans 8:28. Ang Romans 8:28, hindi pang lahat ng Kristiyano yon. Ang Romans 8:28, nilinaw naman po doon sa talata kung kanino lang po talaga applicable. Okay? Sige po, anong sabi? And we know that all things work together for good to them that love God. Sino raw po? To all Christians? To them that love God. Kung hindi ka nagmamahal sa Diyos, wala kang karapatan sa talata na yon. Hindi para sa iyo yung talata na yon. Ibig sabihin po, magkakalakip-lakip lang ang lahat ng bagay sa ikabubuti mo kung ikaw ay umiibig sa Diyos. At ang sabi po, to them that love God, to them who are called according to His purpose. Alam niyo po ang dapat maging purpose natin sa buhay? Magkakaugnay po yan. Alam niyo po ang dapat? Mga kapatid, to be conformed into the image of His Son. Ang dapat to, ang tinatakbo ng isip ko, ang akin pong dapat maging lakad bilang Kristiyano. Kaya mga kapatid, habang tumatagal, tandaan niyo po, humihirap ang labanan sapagkat gagawin ni Satanas ang lahat ng paraan upang harangan po ang Diyos sa kanyang magandang plano. At dapat ikaw, ang purpose ng buhay mo is to accomplish the will of God in your life. Amen? Yun dapat ang tinatakbo natin. That should be our purpose. For the Master's use. Yung magamit ng Panginoon for His glory and for His honor. Ang sabi ng verse number 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed into the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Mga kapatid, actually, kahit nga yung idea ng purpose dito, yung mga goals natin sa buhay, naalala ko po kasi itong Laodicean Church, nalibang, sabi ko nga, siguro kung merong isang pinakamasakit na kalagayan, yung sabihin ng Panginoon na kasuka-suka tayo. Diba? Natatandaan niyo po yun? Yung pong Ephesus Church, ang problema po nila, naging cold yung kanilang heart. Diba? Lumamig yung puso nila At dahil malamig ang puso nila, ang sabi ng Panginoon, hindi na sila gagamitin. I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Kung di kayo magsisisi, hindi ko na kayo gagamitin. Yun naman pong confused heart ng Laodicea, di ba? Sinabi naman po, unacceptable sila. Hindi ko maintindihan, malamig kayo, mainit. Dahil kayo'y malahininga, I will spew thee out of my mouth. Unacceptable. Hindi kayang i-take ng Panginoon. At binigyan ko nga ho kayo ng idea, di ba? Kayo ho, sa mga anong panahon kayo nagbabamit? Pag may naamoy na hindi ka nais-nais. Pag may nakain na hindi gusto. Tama po? O kaya kapag there is something wrong. So mga kapatid, lumalabas po sa maiintindihan nating idea, paano mo i-enjoy na Kristiyano ka na hindi ka naman pala katanggap-tanggap sa Diyos? Di ba? Sayang. Magpapagod ka ng magpapagod, pero nilinaw na dahil malahininga ka, hindi kita tatanggapin. Kaya ang dapat talaga, be right. Amen? Be revived. Revival talaga ang kailangan natin. Kaya kung ako kayo, ngayong gabi, sabi ko nga, kung atin pong uusisain sa buhay natin ngayon, susulong na naman tayo sa 2014, paano po tayo dapat sumulong? Tiyakin natin na tayo po pipiliin natin kung ano yung tama. Amen? Mga kapatid, maybe like the Laodicean Church. Nagsimula kang tama, pero somewhere along the line, medyo nakakalito na. At ngayong gabi,
Di ba? Makikinabang ka lang sa mensahe kung magpapakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Kung aamin ka na sa napakinggan mo, Pastor, marami pa po tayong pwedeng i-consider na puntos. But I believe, yung lahat ng narinig natin ngayon ay sapat upang somehow medyo makapagsiyasat tayo ng ating sarili. Di ba? Itanong natin, ikaw ba yung Kristiyanong kahit hindi mo na nagagawa yung kalooban ng Diyos, okay lang din sa'yo? Yung hindi ka nagaanong apektado? Ikaw ba yung mananampalataya, nahahakbang muna bago manalangin sa Diyos at humiling sa Diyos na i-bless? O ikaw yung mananampalataya na bago ka humakbang, ina-acknowledge mo muna ang Panginoon? Kamusta po ang ating priorities? Sino po? Ang Panginoon pa rin ba una sa buhay mo? Diba? So I hope na ngayong gabing ito, piliin nating maging tama. At kung may pinakita ang Panginoon na medyo, Pastor, very timely, masasabi ko po, Pastor, na very timely po yung message. Kasi talagang natukoy po ng mensahe yung aking presenting sitwasyon. Ako'y naniniwala na lagi pong may habag ang Diyos sa mga nagsisisi at nagpapakababa. Ngayong sandaling ito, huwag mong palabasing okay pa kung hindi na okay. Ha? Umamin po tayo sa harapan ng Panginoon. Kung nagkulang tayo, hindi katwiran mo ang kailangan. Kung may pagkukulang tayo sa Diyos, pagpapakababa ang kailangan. Paghingi ng tawad sa Diyos ang kailangan. At magtatamu ka ng lingap ng Panginoon. Ngayong gabing ito, be right. Choose to be right. Start right, stay right, and end right. Stop right. Okay? So mga kapatid, ano ang dapat maging tama sa atin? Ilang mga gabay ang ibinigay po sa atin ngayong gabi. And as we listen, tinukoy tayo ng Panginoon. Na marahil meron ng mali sa buhay natin, pero hindi natin siya nabibigyan ng pagsasaalang-alang. Now is the time to make yourself and your heart, your life, right with God. Yuko tayo, pikit po tayo. Okay? Habang nakayukot, nakapikit po tayo, I believe press na press pa yung narinig nyo ngayong gabi. O marahil, handyan sa puso nyo ngayon, yung pangungusap na ginawa ng Panginoon. Siguro po habang tumutugtog dito po sa harapan, maganda po na makipagtotohanan tayo sa Panginoon. Ang message ng Panginoon sa Laodicean Church, be real. Be rich. Be right. Be revive. Ngayong gabing ito, sinentruhan natin, be right. Choose to be right. Kung sakasakaling sa mensahe, pinaalala ng Diyos na ito ang magandang pagsisimula para sa iyo at magsisimula kang tama. Kung ang tingin mo naman, ikaw ay nasa tama, ang takbo ng puso at isip mo, manatiling tama. Kung ang panalangin mo ngayong gabi, anong oras ka man, anong panahon man, nahihinto at titigil ka, gusto mong tumigil ng tama. Sa iyong prioridad, sa iyong lakad, sa iyong mga kasama, sa iyong mga pananaw, sa iyong mga plano at mga layunin. Ngayong gabing ito, ang mahalaga kayo ng Diyos ang nagkakaalam. Kung merong bagay sa buhay mo ngayong gabi na kinatagpo ng Panginoon sa mensaheng ito, naniniwala ako na ito ang magandang pagkakataon for you to come to the altar and pray to God. Lord, thank you. I need this message. I can say, kailangan ko po itong mensaheng ito. Ito po'y mensahe na kung saan nagtutuwid ng aking kaisipan at pananaw. Mensahe na nagpaalala sa akin na balikan ko ang dati. Yung prioridad ko, muli kong ituwid at itama sa iyong harapan. Yung lakad ko at daan ko, tiyakin na ayon sa iyong kalooban. At yung aking mga pananaw, tiyaking ayon sa iyong banal na salita at maka-Diyos na pananaw. Pati ang aking mga pinipiling kasama sa aking buhay. Sige po. Ganyan po. Salamat po. Salamat. Silently, you stand up and come to the altar. Tatawagin ko po ang ating mahal na pastor. Pero bigyan niyo po ng pagkakataon ng sarili natin. Ano ang silbi ng mensaheng ito kung di mo papayagang ito'y mensaheng pagpapaalala, pagsaway at paggising para sa iyo? Kailangan mo pa bang
Hindi ba napakaganda magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos? Palalabasin mo pa rin bang okay ka samantalang pinakita ng Diyos sa iyo ngayong gabi? Katulad ng mga taga-Laodicea, pinalalabas nila, okay kami, mayaman kami, nananagana kami sa mga goods, wala kaming kailangan. Pero sabi ng Panginoon, poor kayo, miserable kayo, bulag kayo, hubad kayo. Ngayong gabi ito, kung ikaw ay kinikilos ng Panginoon at kinatagpo ng Diyos sa iyong espiritual na pangangailangan, napakalaking pakinabang sa iyo kung ikaw ay magpapakababa, tatayo sa iyong kinaupuan at pupunta sa altar at maniniklod sa Diyos. Lord, gusto kong muli kang papasukin sa gitna ng aking buhay. Gusto kong paupuin kang muli sa trono ng aking pagkakristyano. Gusto kong muling ikaw ang maging bida sa buhay ko. Masyado na akong nalibang. Hindi ko namamalayang nahatak ako ng mundo o nung kung anumang bagay na ginamit ng diablo para mailayo at hindi ko magawa ang dati kong ginagawa sa iyo. Pastor, please.